everyone! Welcome to Dahon and Pits! Nandito po ako sa aking mga alagang baboy. Ipapakita ko po sa inyo ang aking kauna-unahang alagang baboy. Ang inahing baboy na ito ay 6 years old na at 7 beses na po itong nanganak. Medyo manipis po ang kanyang katawan dahil nung dumalaga pa po siya ay ganyan na po talaga ang kanyang katawan. Medyo manipis. Hindi po biro ang aking experience sa alaga kong baboy na ito kasi first time ko po itong mag-alaga ng inahing baboy. Ito po ang aking una-unahang alagang baboy. Nung unang panganak po niyan ay sobrang maldita. Maldita na baboy yan. Malditang inahing baboy kasi nangangagat. First time niyang manganak, yung biik niya, nung unang kita niya ay kinagat niya. Nanganak siya ng 13 heads at kinagat niya yung isa, namatay talaga. Sayang. At ito pa, hindi siya nagpapadidi. Kinakagat niya yung mga biik. Pag nakita niya yung mga biik niya, yung mga mata niya, ganito ba o nanilisik, natatakot ako sa inahin na to noon. Kasi first time ko, kinakagat niya din ako. So, ang ginawa namin, nilagyan namin ng harang. Almost, 1 week talaga namin yung hinihiwala yung mga biik niya. Pinapadidi namin every 2 hours, gabi, hating gabi, madaling araw. Grabing puyat talaga pero hindi namin sinukuan. So, ang ginawa namin, kasi sobra na talaga yung puyat sa pagpapadede ng mga biik, tinanggal namin lahat ng harang. Nilagay namin lahat ng biik sa loob ng kulungan ng inahing baboy. Inaamoy-amoy niya, nalilito siya kung ano yung uunahin niyang agatin na biik. Hanggang sa kalaunan ay naging mabait na siya. Hindi biro mag-alaga ng inahing baboy kapag nangangagat. So, ayun, nalampasan din namin. Ngayon ay siya ay mabait na kasi matanda na. Mayroon ding maliliit na biik dito. At ngayon ay mayroon na din akong alagang 3 inahing baboy. Kung mag-alaga tayo ng inahing baboy, syempre kung manganak yan, mapupuyat talaga tayo. Lalo na kung manganak siya ng gabi, ating gabi, hindi talaga biro. Pero pag nabenta naman yan ay mapalitan naman ng saya ang ating pagod sa pag-aalaga ng mga alagang baboy. Kasi ang pag-aalaga ng baboy ay hindi lang siya magastos, pero nakakawala din siya ng stress kasi para sa akin masaya mag-alaga ng mga baboy. Katulad ko, nandito lang ako sa probinsya. Ayan, ang aking alagang baboy, siya ay matanda na. Pasensyahan niya yung katawan niya kasi binawasan ko ang kanyang pagkain dahil bagong kasta lang po siya. Ngayon ay merong 3 inahing baboy na rin ako. Sawa lang Diyos yung 2 inahing baboy ay mababait. Ito lang talaga yung maldita, oh. Nung pangalawang bisis niya panganak, nangangagat pa rin. Tinalian namin. Awa ng Diyos, bumait na. Hindi na siya nangangagat talaga. Mag-alaga ng inahing baboy ay hindi talaga biro kapag nanganak. Kasi mapupuyat ka talaga kapag manganak ito ng madaling araw, gabi. Kasi hintayin mo yun pag hindi mo bantayan, may posibilidad na mamatay or anong mangyari dyan sa mga biik. Hindi mo mapunasan yung mga ilong niya, hindi siya makahinga. Talagang bantayan talaga yung mga inahing baboy. So, ngayon ay kahit matagal na rin ako nag-alaga ng baboy, ay nangalap pa rin ako ng mga tips at idea kung paano talaga ang tamang pag-alaga ng mga inahing baboy. Please comment down below sa mga eksperto dyan. Please comment down below. Ito ay medyo sexy na yung matanda na yung maldita na inahin baboy na yan kasi matanda na yan at binawasan ko talaga yung pagkain niya ngayon kasi bago kasta. 2 beses na yan pinakastahan ko kasi unang beses niya ay kala ko buntis na. Naglandi.
So naisip ko baka hindi na to magbuntis kasi matanda na. So binigyan ko ng chance. Ito siya. So hintayin ko na lang ng 18 days. Baka pray ko lang. Baka mabuntis na ito. Hopefully. Ayan. Yung maldita kong alagang baboy. So ito. Yung apunan niya ito. Yang dalawang baboy. Tapos, meron pang akong alagang ditong baboy. Ito ay anak din nito. Nandito. Bago lang niyang pinapakastahan. At nandito ay buntis. Buntis na rin itong isang baboy. Tinatalian ko yung baboy na yan kasi parang ano yan eh, parang wakwak lumilipad sa kanyang kulungan. At yun, salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Paalam.